Maayong gabi mga kaigsunan and happy Sabbath! Happy Sabbath! Kumusta man mo? Wala gapon ko nag-expect, no? Okay, ubay-ubay jud ta karon kagabion. So, nalaygon kayo ang Dios nining takna sa kagabion sa diin. Aniya na sab kita magadayeg ug magasimba diha kaniya ning adlaw igpapahulay. So, nining takna sa kagabion is ako ang natahasan no nga mag-speak nga wala na ko gi-expect nga ako gihapon ang mag-speak kay sa kadaghan ako gitap burag wala joy ni sukol nga mo speak karon. Ambot lang pod dinini ay ambot lang ninini nila kuan isay ni Doydoy kanong wala sila ni sugot. Kay mo nang nitap ko mga kaigsunan kay ako po'y mo speak sunod vesper. So burag na doble vesper na ni. Nya dapat makik-exchange ko sa sunod nga vesper pero unsa-unta man na may exam pod si Nini. So ako po dapat ko exam pero okay lang. Wala man jud sila ni sugot. So ako na jud ang sige duha daw iyang exam. Wala ko'y mabuhat. So ako jud kagabi si Kuyaniro, ano siya, Kim, kinsa may mag-speak ugma. Kuya, burog, taga-ilang ko, taman ugma sa udtuya, nga makapangita og speaker. Kay, mangayo naman po siya picture, kung unsay iyang ipilit daraa. Nga siya picture. Kuya, taga-ira kog taman udtuya, nga makahatag kog speaker. Sa dihang nag-udto na lang. Ako nagid gihapon ang nagkuan. Pero buhat ako gabi alas 3, nga, wala nagid kayo mabuhat. So, nining takna sa kagabion is samtang nagkuan ko kagabi is na nagbasa ko sa buhat sa message to young people. Mao ni ang ako ang nakaplagan. So, have you ever tried climbing mga kaigsunan? Pakibalik ko sa picture ya. Have you ever tried climbing no? Kanang musaka mo sa hagdanan, musaka mo sa kanang mga bukid, sa trees. Nakatry na ba mo mga kaigsunan? Isa may nakatry diri Oh, barag ubay-ubay jud. Naka-feel ba mo nga kapuyon while nagsaka mo? While nagsaka mo ba sa bisan asa man na inyong sakaon, nakatry na ba mo nga kapuyon mo? No? Kapuyon jud ta no? Of course, kapuyon jud ta. So ako gani, but di guro ko ka kat siguro og bisan bayabas nga mubo. Guro ko ka kat ana. Kapuyon na mga ko ng overpass dira sa CSU. Unsa lang ka ng mga inana na. Nagplano gay ko nga di na mo api. Di na mo api sa Mount Mayapay. So ay magsundog sa ako mga batanon. So this evening, I will be mainly talking about my topic entitled Climbing the Heights. So, unsa may pasabot anang climbing the heights? It means that reaching for success, achieving big goals, or overcoming challenges. So, imagine, while mo sa katong inyong ginasakan, even stairs mga kaigsunan, for instance, di ba maka-feel gyud kakapoy, inanapod sa atong life. Even daghan tag challenges nga maagian, daghan tag mga circumstances nga wala nato nakita. But daghan tag mga heartaches, heartbreaks, maka-feel gyud ta og kakapoy no sometimes. So this time, we will be mainly talking about climbing the heights og mga key texts niya. So our key text is found in Philippians 3 verse 13 to 14. It says that, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Let's bow down our head for a prayer. Our most gracious, kind Heavenly Father, Lord, we thank you for this evening that you have given to us. Thank you for all the blessings that you have showered to us. And I speak this evening, Lord, may you give me the heavenly knowledge, Lord, as I speak
aron masabtan nila Ginoo kung unsa ang mga pulong nga mo tabangi ko Lord nga as I speak this message Lord nga hinaot ilang masabtan og tarong uh, I I do not wala ko mabuhat kung wala ikaw busa akong ginatugyan diha kanimong tanan tungod lamang sa pangalan ni Jesus ang buhay personal manuluwas. Amen. So God call us to keep moving forward mga kaigsunan. In our life full of challenges, full of heartaches, full of distractions, full of temptation mga kaigsunan, we should always remember that we are on a journey of faith and growth. Nga instead mga kaigsunan on dwelling sa ato nga mga past nga mga experiences or mga past na mga failures in life while we are climbing we are climbing on our life towards success mga kaigsunan, let us focus kung unsa ato ang purpose while trusting in God mga kaigsunan and striving for His purpose also. So every challenge mga kaigsunan na ingon sa verse that it is a step toward the ultimate prize that which is God's eternal plan for us. So this evening, na ako'y buhat nga 4 ka text or 4 ka messages or 4 ka steps or sabi nga kuan in order to para makuan nato ang kung makita nato nga kita gikapoy na kung kita adunay pagkaluya. So here are my a reminder sa ato So first, we have trusting God through hardships. That sometimes life feels unfair. We face hardships, rejection, and pain. Let us remain faithful and work hard. Just like Joseph, mga kaigsuonan. Joseph was a young man when his brother became jealous of him and sold him into slavery, mga kaigsuonan. Dito siya sa Egypt, mga kaigsuonan. Makita niyo siya sa Genesis 37, no? Nga imagine, kung unsa ka-painful ang iyang giagihan nga, siya gibetrayed sa iyang nga own family. But makita na to nga si Joseph, wala ni surrender mga kaigsuonan. He remained faithful through sa ato ang Ginoo. He remained faithful and work hard that even as a slave in Egypt mga kaigsuonan, nagpabilin siya nga matinoano, nagpabilin siya nga nagbarog, nagpamilin siya nga despite sa iyang trials nga naagian betrayal sa iyang family, nakita ni Joseph nga nganong magkuan man ko nga. So nag-step siya into sa iyang purpose. Nangita siya og way para mahimo siya nga magmalig-uno no. So trusting God through hardship mga kaigsunan that sometimes sa ato ang kinabuhi life feels nga unfair kayo sa atong kinabuhi but and also we face hardships, rejections, and pain. But like Joseph, mga kaigsuonan, we must trust God and keep doing what is right even when life feels difficult, mga kaigsuonan. Bisan pa man sa ka-difficult, mga kaigsuonan sa life, we atong tanawon la parihan ni Joseph, mga kaigsuonan, nagpabilin nga malig-on, nagpabilin siya sa iyang faith dira sa ato ang buhi nga Dios. So, next would be the staying faithful in temptation. That kan mga kaigsunan, while si Joseph nag-serve dito sa Potiphar's house, mga kaigsunan, di ba si Joseph is naka-face na po another great nga temptation which is katong ang Potiphar's wife is gitried siya nga kanang kwan gani brag giingnan siya nga namakak siya, that's why nasend siya into prison. But bisan pa man inato mga kaigsunan si Joseph, bisan sa temptation nga inana ang gibuhat sa iya sa Potiphar's wife, wala nagpabiling gyapon siya as magmalig-on that ingon diri that there will be times when we are tempted to do wrong, but we must remember that we belong to God and He calls us to live with integrity
Even when doing right leads to suffering, God is watching and He will reward our faithfulness. Dagan bay, nabay times sa inyong kinabuhi mga kaigsuonan nga you are tempted by other people to do mga makasasala. Di ba? There are times nga i-tempt gyud ta bisan sa kaunsa nga ato ang sa atong adlaw nga good mood na adyoy tao nga mo tempt sa atoa to do something wrong, to do something makapabad mood sa to ang adlaw mga kaigsunan. So, in times of temptation mga kaigsunan, we must always remember to stay faithful. To stay faithful no in times of temptation, just like Joseph mga kaigsunan. Nga despite sa temptation nga gibuhat sa iya, he remained faithful through God. So next is God is always working. So even nga nakulong na si nakulong na si Joseph mga kaigsunan no nga katong gibuhat sa iya sa wife, he remained faithful. He used his gift of interpreting dreams to help others, and eventually God raised him up to a high position in Egypt mga kaigsunan. Imagine bisan pa man sa inato nga na tempt siya, nakulong siya, but through that he remained faithful na nakakuan gyapon no na raise siya and nakakuan siya sa high position sa Egypt mga kaigsunan, from slavery nahimo siyang slavery padulong sa high position. So inana mga kaigsunan no nga bisan pa man wala nato nakita nga despite sa mga temptation, sa mga hardship, mga challenges natong gina-face, wala ta nakakita nga atong Ginoo is go-work gyud siya mga kaigsunan for the betterment, for the betterness of us. So God has a plan even when we cannot see it. Every challenge, every trial is a step towards something greater. We must remain patient and keep moving forward, trusting that God is leading us. So we must remain, ang giingon diri mga kaigsunan, we must remain patient. We must remain patient mga kaigsunan and keep moving forward. So kagaina nga daghang temptation sa atoa and even challenges, even good mood ta mga kaigsunan, but daghang temptation and makalid sa ato sin mga kaigsunan. But if we remain faithful, if we remain kanang patient mga kaigsunan, ang Ginoo is go-work gyud sa ato ang kinabuhi. And next is the reward of perseverance mga kaigsunan. In the end no, si Joseph became as a ruler in Egypt and was able to save his family during a famine. The very brothers who sold him into slavery mga kaigsunan bowed before him. And instead of seeking revenge, Joseph forgave them, saying, "You intended to harm me, but God intended it for good." Genesis 50 verse 20. So mga kaigsunan, you intended to harm me, but God intended it for good. Diba? There are times nga abi nimo mga kaigsunan ang kanang niabot sa imong life is makaharm na sa imuha. But gituyo din na sa tong Ginoo mga kaigsuonan for the betterness of us, para kita mahimo mas magmalig-on o kita i-test sa ato ang Ginoo kung unsa ta ka faithful sa iya despite sa mga challenges na iyang ihatag sa atoa. Just like Joseph mga kaigsuonan no nga afterward nga ang betrayal na gibuhat sa iyang family, ang betrayal na gibuhat sa iyang brother mga kaigsuonan afterward, despite all those katong mga betrayal mga kaigsuonan, si Joseph nag-remain jud siya nga iyang i-forgive ang iyang brother, iyang wala siya ni revenge mga kaigsuonan. Instead of mag-revenge siya, he remained calm and forgive mga kaigsuonan. So that is the reward of perseverance mga kaigsuonan nga even others
cannot do mga kaigsuonan to forgive if even nga others is kanang motempt good sa imuha to do so mga kaigsuonan, but that harm mga kaigsuonan ay that plan mga kaigsuonan nga gihatag sa Ginoo is dili daw makaplan sa to, but God intended it for good mga kaigsuonan, as long as we remain faithful, we remain patient mga kaigsuonan. So this four nga mga kuan mga kaigsuonan, how can we apply this today? Of course, take life one step at a time mga kaigsuonan. You don't have to be perfect at all at once mga kaigsuonan. Every day is a kanang lesson. Every day is a improvement nga. Every day is a room for improvement for us to grow mga kaigsuonan. Take life one step at a time, because every single step mga kaigsuonan is a lesson for betterment, for a room for improvement for us mga kaigsuonan. Next is fix your eyes on Jesus. Mga kaigsuonan, this word, you don't focus on problem mga kaigsuonan. Focus on God mga kaigsuonan. He will strengthen you. This fix your eyes on Jesus mga kaigsuonan, it means yet nga dili dapat nato i-focus ang atong self to our problems mga kaigsuonan. Dili nato i-focus ang atong self sa mga negative nga mga thoughts, sa mga negative nga mga words. Instead, mga kaigsuonan, we should focus on Jesus. We should focus on the positive words, positive nga mga thoughts, mga kaigsuonan, in order for us para ma-remain tas faithful, ma-remain tas patient, mga kaigsuonan, just like Joseph. Next is overcome temptation. Of course, kagay na, akong giingon na kagay na, like, how we can apply this today in a world nga daghan kay temptation mga kaigsuonan, no? Like, for instance, since naa naman jud ta diri sa in a digital world naman jud ta. So daghan kay temptation sa atoa kinabuhi. But like Joseph mga kaigsuonan, choose to do what is right even when it's hard mga kaigsuonan. He remained patient mga kaigsuonan. And be patient. God's plan takes time. Don't give up when things don't go your way. So, be patient mga kaigsuonan, even kanang maglisod ta, di ba? Maglisod jud ta nga atong pasensya, labi nag iyong pasensya, burarag bulinaw. So, maglisod jud ta. Unsa man ang word nga patience good kung imong pasensya burarag bulinaw. So, kagamay sa bulinaw ba? Burag kagamay ra sa bulinaw imong pasensya. So, maglisod jud ta mga kaigsuonan, no, kung inana man ang ato ang pananaw, no, inana ato ang mindset ba nga dili ta kabalo mo, wala tay taas nga pasensya. And lastly, forgive and trust God's purpose. So, even when people hurt you, remember that God can turn it for good. Nga even day ang ubang tao makapasakit sa imo mga kaigsuonan, remember nga atong Ginoo is naay return nga maayo. So mo na ilang giingon nga kung kinsa ang nasa baba makataas unya kung kinsa ang mapagmataas mao ang bababa mapaubos. So forgive and trust God's purpose mga kaigsuonan, just like Joseph nga bisan pa man sa betrayal sa iyang family, no, nga he remained nga mo forgive sa iyang brother, mo forgive sa iyang mga family mga kaigsuonan. So all this nga mga lessons mga kaigsuonan, ang ato na dyong hunaon nga in our life that full of challenges mga kaigsuonan, that but God called us to keep moving forward, step by step, growing in faith and righteousness. Wala man tag expect nga mahimo tag perfect overnight mga kaigsuonan, but we are expected to keep striving, trusting that God is with us every step of the way mga kaigsuonan. Bisan sa paghinahinay while kanang magsakata while we are climbing mga kaigsuonan, bisan pa man sa
hinahinay nga pagsaka nato, there is a progress in us. There is a room for improvements. Bisan pa man sa kalisod mga kaigsunan, bisan pa man sa kakapoy mga kaigsunan. We are expected to strive mga kaigsunan sa kalisod. We are expected to trust in God bisan pa man sa kalisod. Because every small nga step can lead to a big improvement in our lives, mga kaigsunan. So, bisan pa man sa kamuwo sa ko ang lesson karon no, ingon diri sa may we all remain faithful so that one day we may hear these words from our Lord. Thank you, maayong gabi, and this is my prayer, and happy Sabbath mga kaigsunan.